Update! There you go, mga opisyali sa Shanghai, China, kinausap si Taylor Swift para alukin ito ng magkonsyerto sa nasabing syudad. Grabe, the power she holds. Para sa ekonomiya. Girlfriend ni Henry Cavill na si Natalie Viscuso nanganak na sa una nilang baby. At dahil dyan, opisyal na ngang daddy si Superman! Kim Kardashian may bago ng boyfriend base sa trailer ng bagong season ng reality show nila na Keeping Up with the Kardashians. Ganyan nga mag-promote. Husay talaga nila, no? Galing. Dahil sa LA wildfires, inanunsyo ni Stephen King na hindi siya boboto sa Oscar nominations at gusto niyang ipakancel ang edisyon ngayong taon. Pumayag na ang Netflix na ipalabas sa Thanksgiving next year ang bagong pelikula ni Greta Gerwig na new adaptation nito ng The Chronicles of Narnia. Exciting! Mas lalong tumibay ang spekulasyon na si J-Lo ang posibleng gumanap sa karakter ni Mother Gothel sa Disney's live-action adaptation ng Tangled. Kung ako tatanungin, pwede! Real-life magjowa na si Echo at Janine magsasamang muli sa bagong teleserye na may titulong The Accused. Kurt Bondad sasali uli sa isang pageant pagkatapos nitong mag-submit ng application sa Mr. Pilipinas Worldwide. Sana next time sa supranational na siya ilagay. Bagay siya dun. Si Catch Medina Umandap ang pinakabata at ang kauna-unahang Pilipino na nakapunta sa 195 countries na gamit ang isang Philippine passport. Ay, papasana all ka na lang talaga. Ay. Posibilidad na mangyari ang isang mega quake sa Nangkay Trough sa loob ng 30 years, tumaas ng 80%. Lord, wag naman po please. Knock on wood. At ayun na nga, tuluyan nang nag-shutdown ang TikTok sa Amerika. Diyos ko, paano na yung mga TikTokers natin doon? Bawa naman. Vine app na tumigil ang operasyon noong 2021 gustong ibalik ni Elon Musk. Manila to Merlion, first international store ng Andox, nasa Singapore na. Ceasefire sa Gaza, opisyal na ngang nagsimula pagkatapos ng 15 buwan. Dahil sa napakalamig na panahon, panunumpa ni President Donald Trump gagawin na lamang sa loob ng Capitol Rotonda. Huli itong ginawa noong 1985 kay former President Ronald Reagan. At sabi sa Our World in Data, pangalawa ang Pilipinas sa pinakakurap na bansa sa Southeast Asia. Sa nakawan left and right na mga politiko sa Pilipinas, number 2 lang tayo. Weh, di nga!